Paano kung ang sikreto sa pera ay hindi ang mas pagsusumikap kundi ang pagtigil sa paghabol? May mga taong buong buhay na nakikipagkarera sa yaman, palaging naghahabol, pero laging tila isang hakbang ang layo ng pera. At may iba naman, tahimik, matiisin, halos hindi napapansin na bigla na lang nakakakita ng pera na dumarating sa kanilang buhay ng walang babala. Walang desperadong galaw. Walang delikadong shortcut. Tamang oras lang. Ayon sa sinaunang karunungan ng Chinese zodiac, hindi ito simpleng swerte. Ito ay alignment. May ilang Chinese zodiac signs na likas na kumikilos sa paraang ang pera ang sumusunod sa kanila, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa kalmadong kumpiyansa, disiplina, at pagpipigil. Kung minsan mo nang tinanong ang sarili mo kung bakit iniiwasan ng pera ang ilan pero hinahabol ang iba, babaguhin ng kwentong ito ang paraan ng pagtingin mo sa yaman magpakailanman. Sa loob ng maraming taon, iisa ang itinuro sa mga tao, mas magtrabaho, mas magsikap, habulin ang tagumpay kahit anong kapalit. Pero madalas, iba ang ipinapakita ng realidad. Marahil nakita mo na rin ito, may isang taong kalmado lang, hindi nagmamadali, parang walang pakialam sa pera, pero ang mga oportunidad mismo ang lumalapit sa kanya. Promosyon, mga kasunduan, at bigla ang pagbubukas ng pintuan sa pananalapi, lahat dumarating ng walang hirap. Ipinaliliwanag ito ng sinaunang pilosopiyang Chino sa pamamagitan ng Chinese zodiac, isang sistemang higit pa sa simpleng ugali o personalidad. Ipinapakita nito kung paano hinuhubog ng timing, disposisyon, at paraan ng pagdedesisyon ang ugnayan ng isang tao sa yaman. Ayon sa karunungang ito, hindi naakit ang pera sa desperasyon. Tumutugon ito sa balanse, kamalayan, at kontroladong pagkilos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 Chinese zodiac signs na pinaniniwala ang inaakit ang pera nang hindi ito hinahabol. Hindi ito tungkol sa shortcut o pagsusugal, ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga asal at enerhiyang tahimik na humihila sa yaman palapit, kadalasan sa panahong hindi mo inaasahan. Makinig kang mabuti dahil maaaring makita mo ang sarili mo sa kwentong ito. Ang nakatagong batas ng pag-akit ng pera. May isang hindi komportableng katotohanan tungkol sa pera na bihirang marinig ng karamihan. Hindi tumutugon ang yaman sa pagkataranta. Hindi ito lumalapit sa mga taong nagmamakaawa, nagmamadali, o pilit na pinipilit ang resulta. Sa katunayan, habang mas hinahabol ito ng isang tao, mas lalo itong tila lumalayo. Parang anino, ang pera ay kumikilos na halos parang may sariling buhay, lumalapit sa mga kalmadong naglalakad, at naglalaho sa mga humahabol ng nagmamadali. Ayon sa sinaunang karunungang Chino, ang pera ay isang enerhiyang nag-obserba muna ng pag-ugali bago ito manatili. Tinitingnan nito kung paano kumikilos ang isang tao sa ilalim ng pressure. Nanatili ba siyang matiisin kapag mabagal ang resulta? Nagdedesisyon ba siya mula sa takot o mula sa malinaw na pag-isip? Iginagalang ba niya ang tamang oras o sinusubukang kontrolin ang mga bagay na hindi dapat minamadali? Dito nagiging makapangyarihan ang Chinese zodiac. Ang bawat tanda ay may likas na ritmo kung paano ito naghihintay, kumikilos, umaangkop, o marunong umatras. May mga zodiac sign na isinilang na may instinct na huminto muna imbes na mataranta, na tahimik na maghanda imbes na magpakita ng desperasyon. At ayon sa pilosopiyang ito, nakikilala ng pera ang ganitong uri ng katatagan. Isipin mo ang 2 taong nakatayo sa iisang pinto ng oportunidad. Ang isa ay malakas na kumakatok, nagmamadali at humihingi ng sagot. Ang isa naman ay tahimik na naghihintay, nakikinig, at napapansin kung kailan kusa nang bumubukas ang pinto. Halos palaging sa pangalawang tao bumubukas ang pinto. Ganyan din ang pera. Dumadaloy ito patungo sa mga mukhang handang humawak nito, mag-ingat nito, at palagin nito nang walang emosyonal na kaguluhan. Kaya may ilang Chinese zodiac signs na hindi kailanman hinahabol ang yaman. Ang likas nilang kilos ay nagpapadala ng isang tahimik na mensahe. Handa ako. At kapag naramdaman niyo ng pera kusang gumagalaw ito papalapit. Zodiac hash 1, rat ang tahimik na estratehista. Madalas hindi nauunawaan ang rat. Iniisip ng marami na ito'y agresibo, sakim, o palaging naghahabol ng lamang. Pero sa karunungang Chino, may mas makapangyarihan itong ginagawa, marunong itong maghintay. Habang ang iba ay nagmamadaling sunggaban ang oportunidad, ang rat ay tahimik na nagmamasid, inaaral ang galaw ng paligid, binabasa ang mga pattern, at napapansin ang mga detalyeng hindi nakikita ng iba. Sa totoong buhay, ang mga ipinanganak sa ilalim ng rat sign ay bihirang magmukhang desperado sa pera.
Hindi sila nagyayabang ng malalaking plano. Hindi nila isinusugal ang kinabukasan sa maingay na pangako. Sa halip, tahimik silang nag-obserba. Nag-ipon sila habang ang iba'y gumagastos. Natututo sila habang ang iba'y nagrereklamo. At kapag dumating na ang tamang sandali, kumikilos sila ng eksakto at walang sayang na galaw. May isang karaniwang kwento na inuugnay sa enerhiya ng rat. Dalawang magkatrabaho ang sabay nagsimula. Ang isa ay palaging nagsasalita tungkol sa tagumpay, naghahanap ng atensyon, at humihingi ng pagkilala. Ang isa naman, kalmado, tahimik, halos hindi napapansin, ay nakatuon sa pag-unawa sa sistema, sa mga tao, at sa tamang timing. Makalipas ang mga taon, ang tahimik ang biglang umaangat, nakakakuha ng mga alok, partnership, at pinansyal na katatagan na tila bigla na lang dumating. Sinusundan ng pera ang rat dahil hindi nito tinatakot ang yaman. Nararamdaman ng pera ang talino, paghahanda, at pagpipigil. Alam ng rat kung kailan kikilos at mas mahalaga, kung kailan hindi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga rat ay madalas makaranas ng pera na dumarating ng hindi inaasahan. Hindi sa pamamagitan ng kaguluhan o panganib, kundi sa tamang desisyong ginawa sa tamang oras, na para sa iba ay tila walang kahirap-hirap. Hindi hinabol ng rat ang pera. Inilagay lang nito ang sarili sa lugar kung saan papunta na ang pera. Zodiac #2, Ox ang tahimik na tagapagtayo. Ang Ox ay halos hindi kailanman mukhang mayaman sa simula. Sa katunayan, madalas pa itong minamaliit ng iba. Habang ang karamihan ay naghahanap ng mabilis na shortcut, tinatanggap ng Ox ang bagay na iniiwasan ng marami, ang oras. Nauunawaan ng tandang ito na ang yaman ay hindi humahanga sa bilis, ginagalang nito ang tibay at pagtitiyaga. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Ox sign ay kadalasang may mabibigat na responsibilidad sa murang edad. Mahahabang oras silang nagtatrabaho ng kaunti lang ang pagkilala. Mabagal silang mag-ipon. Maingat silang magtayo. At habang tinatawanan ng iba ang kanilang pasensya, tuloy lang ang Ox sa pag-usad, walang reklamo. Walang pagmamadali, walang takot, at walang kailangang patunayan. Isipin mo ang dalawang taong nagtatanim ng binhi. Ang isa ay araw-araw hinuhukay ang lupa, tinitingnan kung may nangyayari na ba. Ang isa naman ay tuloy-tuloy ang pagdidilig, nagtitiwala sa proseso, at marunong maghintay. Ang Ox ang pangalawang tao. At tahimik na pinagmamasdan ng pera ang ganitong asal. Dumadaloy ang yaman sa mga taong kayang humawak nito nang hindi ito sinisira. Ipinapakita ng Ox ang disiplina, konsistensya, at emosyonal na katatagan, tatlong katangiang pakiramdam ng pera ay ligtas. Kaya sa bandang huli ng buhay, ang Ox ay madalas makaranas ng bigla ngunit tahimik na pagbabago. Mga promosyon, matatag na negosyo, ari-arian, o pangmatagalang seguridad sa pananalapi, dumarating ng halos walang ingay. Sa paningin ng iba, parang swerte lang. Pero alam ng Ox ang katotohanan. Bawat mabagal na hakbang ay may bilang. Bawat tahimik na sakripisyo ay may saysay. Hindi dumating ang pera dahil hinabol ito ng Ox. Dumating ito dahil pinatunayan ng Ox sa paglipas ng panahon na handa siyang buhatin ang yaman ng walang takot. Zodiac #3, Tiger, ang walang takot na umaagaw ng oportunidad. Ang Tiger ay may enerhiyang hindi kayang baliwalain ng pera. Hindi tulad ng iba na nagdadalawang isip kapag may kawalang katiyakan, ang Tiger ay humaharap at sumusulong ng may kontroladong tapang. Hindi ito pagiging padalos-dalos, ito ay kumpiyansang hinubog ng matalas na instinct. Ramdam ng Tiger ang oportunidad sa mismong sandaling ang takot ay nagpapatigil sa lahat ng iba. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng tandang ito ay madalas makaranas ng kawalang tatag sa maagang bahagi ng buhay. Bigla ang pagbabago, hindi inaasahang panganib, at matitinding liko ng kapalaran ang nagtutulak sa kanila na mabilis umangkop. Maaaring mabigat ito sa simula, pero dito nahahasa ang kanilang kakayahang magdesisyon. Habang ang iba'y labis na nag-iisip, kumikilos ang Tiger. Habang ang iba'y naghihintay ng pahintulot, ang Tiger ang lumilikha ng galaw. May isang paulit-ulit na pattern sa mga Tiger. Sa panahon ng krisis, pagbabago sa ekonomiya, kawalan ng katiyakan sa trabaho, o matinding kompetisyon, umaangat ang Tiger. Habang ang iba'y umatras, ang Tiger ay humahakbang pasulong, hindi maingay, kundi may malinaw na layunin. Sinusundan ito ng pera dahil ginagalang ng yaman ang tapang na may kasamang kamalayan. Isipin mo ang isang masikip na pamilihan na biglang ginulo ng ingay at kaguluhan. Habang ang lahat ay nag-aalinlangan, may isang taong kalmadong kumikilos sa gitna ng gulo,
napapansin ang bukas na daan na kinatatakutan ng iba. Iyon ang Tiger. Ang pera ay naakit sa mga taong kayang humawak ng pressure ng walang panik. Hindi hinahabol ng Tiger ang yaman, lumalapit ito sa oportunidad at ang pera ay kusang sumasabay. Kaya ang mga Tiger ay madalas makaranas ng biglaang pagtalon sa pananalapi, hindi inaasahang alok, mga posisyong pamumuno, o mapanganib ngunit kumikitang desisyong nagbubunga. Sa mata ng iba, parang tapang na sinamahan ng swerte. Pero sa totoo lang, sinusundan ng pera ang Tiger dahil hindi ito tumatakbo mula sa takot, diretsyo itong dumaraan sa gitna nito. Zodiac #4, Rabbit, ang kalmadong tagamasid. Inaakit ng Rabbit ang pera sa pinakatahimik na paraan. Hindi ito nagtutulak. Hindi ito nakikipag-agawan ng maingay. At hindi rin ito basta sumusugod sa mga sitwasyon para lang makaramdam ng seguridad. Sa halip nagmamasid ang Rabbit. Nakikinig. Naghihintay hanggang humupa ang ingay at saka kumikilos sa perpektong oras. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Rabbit sign ay likas na sensitibo sa kanilang kapaligiran. Ramdam nila ang tensyon, oportunidad at panganib bago pa ito maging halata. Habang ang iba ay humahabol sa mabilis na gantimpala, ang Rabbit ay pumipili ng ligtas na mga landas na humahantong sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Ang pagpipigil na ito ang dahilan kung bakit komportableng manatili ang pera sa kanilang paligid. May isang malinaw na pattern sa buhay ng Rabbit. Habang ang iba'y napapagod kakapilit na mapansin, ang Rabbit ay dahan-dahang bumubuo ng tiwala. Ang mga relasyon ay kusang nabubuo. Ang mga oportunidad ay dumarating sa anyo ng rekomendasyon, tahimik na alok o hindi inaasahang imbitasyon. Walang puwersahan. Isipin mo ang isang silid na puno ng taong nagtatalo kung sino ang karapat-dapat sa tabumpay. Sa isang sulok, may isang taong kalmado, maayos at mapagmasid. Kapag natapos ang argumento, siya ang tinutukuran ng lahat para sa balanse. Iyan ang lakas ng Rabbit. Ang pera ay likas na maingat. Iniiwasan nito ang kaguluhan at matitinding emosyon. Ang kalmadong enerhiya ng Rabbit ay nagpapadala ng mensahe ng kaligtasan, katatagan, at pangmatagalang pag-isip. Hindi na kailangang habulin ang yaman dito, pakiramdam nito ay iniimbitahan ito. Kaya ang mga Rabbit ay madalas makaranas ng paglago sa pananalapi sa mapayapang paraan. Hindi dramatiko ang pagdating ng pera. Dumarating ito ng banayad, tuloy-tuloy, at mas tumatagal kaysa sa karamihan. Zodiac #5, Dragon, ang likas na pinuno. Hindi hinahabol ng dragon ang pera dahil kilala na ito ng pera. May dala ang tandang ito na enerhiya ng presensya, isang bagay na hindi matututunan o mapipilit. Kapag pumasok ang dragon sa isang silid, nararamdaman ito ng mga tao. Ramdam din ito ng mga oportunidad. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng dragon sign ay madalas nangunguna mula pa sa murang edad. Sila ay pinagkakatiwalaan ng responsibilidad, pamumuno, o pagiging visible, kahit hindi nila ito hinihingi. Habang ang iba'y nakikipaglaban para mapansin, kusang lumalapit ang pagkilala sa dragon. Ang kalmadong otoridad na ito ay nagpapadala ng malinaw na senyales sa yaman, kaya ng taong ito ang impluwensya. May dahilan kung bakit ang mga dragon ay madalas inilalagay sa mga posisyon ng kapangyarihan. Nagdedesisyon sila ng may kumpiyansa. Tinatanggap nila ang responsibilidad kapag ang iba'y nag-aalinlangan. At kapag may pagkakamali, inaayos nila ang direksyon sa halip na mataranta. Iginagalang ng pera ang ganitong emosyonal na kontrol. Isipin mo ang isang bagyo kung saan lahat ay sumisigaw ng direksyon. May isang taong kalmadong nagsalita at biglang nakinig ang lahat. Hindi niya kailangang habulin ang kontrol, kusang dumarating ito. Ganyan kumilos ang pera sa paligid ng dragon. Dumadaloy ang yaman patungo sa enerhiya ng pamumuno. Hindi nagmamakaawa ang dragon para sa oportunidad at hindi rin nagmamadali sa panganib. Kumikilos ito kapag tama ang pakiramdam ng sandali, nagtitiwala sa kakayahan nitong pangasiwaan ang anumang susunod. Kaya ang mga dragon ay madalas makaranas ng pera na dumarating sa pamamagitan ng otoridad, pamumuno sa negosyo, pagkilala, impluwensya, o biglaang pag-angat ng posisyon. Hindi nila agresibong hinabol ang yaman. Sinundan sila ng pera dahil nakita nito ang isang leader na karapat-dapat sundan. Zodiac #6, Snake, ang estratehikong nag-isip. May isang bagay na nauunawaan ng snake na madalas hindi napapansin ng iba, ang katahimikan ay kapangyarihan. Habang ang karamihan ay nagmamadaling ipahayag ang kanilang mga plano, ang snake ay pinananatiling lihim ang intensyon. Hindi ito sekreto na bunga ng takot, kundi ng estratehiya.
Alam ng snake na ang pera ay naakit sa eksaktong galaw, hindi sa ingay. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng snake sign ay likas na mga tagaplano. Maingat nilang sinusuri ang panganib, pinipili ang mga sandaling may pinakamalaking gantimpala, ngunit may pinakamababang exposure. Habang ang iba'y emosyonal na kumikilos, naghihintay ang snake ng malinaw na direksyon. Ang pasensyang ito ang nagbibigay sa kanila ng hindi nakikitang bentahe. May isang malinaw na pattern sa paglalakbay ng snake. Kapag ang lahat ay reaksyon lang ng reaksyon, ang snake ay nagkakalkula. Kapag ang iba'y natataranta, lalo pang kumakalma ang snake. Ang ganitong emosyonal na kontrol ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa yaman, katatagan. Isipin mo ang isang chessboard. May mga manlalarong mabilis gumalaw, umaasang may gagana. Pero may isang manlalaro na pinag-aralan ang bawat piyesa, iniisip ang ilang hakbang sa hinaharap. Bihira siyang matalo. Iyan ang paraan ng snake sa pera. Hindi gusto ng yaman ang mga sorpresa. Mas gusto nito ang mga taong nakaunawa ng kahihinatnan at tamang timing. Hindi hinahabol ng snake ang pera dahil iniilagay nito ang sarili sa posisyong wala ng ibang pupuntahan ang pera kundi sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga snake ay madalas makaranas ng biglaang pagbabago sa pananalapi na tila misteryoso sa paningin ng iba. Tahimik na investment, mga desisyong ginawa sa likod ng eksena, o pribadong oportunidad ang nagbubunga sa kalaunan, minsan ay napakalaki. Hindi dumating ang pera ng maingay. Dumating ito dahil handa na ang snake na tanggapin ito. Zodiac #7, horse ang malayang kumikilos. Inaakit ng horse ang pera sa pamamagitan ng galaw, pero hindi mula sa desperasyon. Mas pinahahalagahan ng tandang ito ang kalayaan, kaysa sa seguridad, at ang mismong mindset na iyon ang humihila ng mga oportunidad palapit. Habang ang iba'y natatali sa takot na may mawawala, ang horse ay sumusulong na may tiwala sa sarili nitong kakayahang umangkop. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng horse sign ay bihirang manatili sa mga lugar na unti-unting umuubos sa kanila. Kapag pakiramdam nila'y nililimitahan sila ng trabaho, umaalis sila. Kapag may sitwasyong humahadlang sa paglago, nagbabago sila ng direksyon. Sa paningin ng iba, parang pabago-bago ito. Pero sa totoo lang, patuloy lang inaayon ng horse ang sarili nito sa mga kapaligirang kusang dumadaloy ang pera. May malinaw na pattern sa buhay ng horse. Sumusugal sila sa mga pagkakataong kinatatakutan ng iba, hindi pa dalos-dalos na panganib, kundi mga kalkuladong hakbang. Mga bagong lungsod, bagong karera, bagong pakikipagsapalaran. Bawat galaw ay nagpapalawak ng kanilang network, exposure, at access sa oportunidad. Isipin mo ang isang taong nakatayo sa sangandaan. Ang isang daan ay pamilyar pero makitid. Ang isa naman ay malawak pero hindi tiyak. Karamihan ay natitigil sa takot. Pinipili ng horse ang kumilos. At sinusundan ng pera ang dalaw. Ang yaman ay naakit sa kakayahang umangkop. Dumadaloy ito patungo sa mga taong kayang harapin ang pagbabago ng walang takot. Paulit-ulit itong pinatutunayan ng horse, laging nakakabagsak sa tamang paa, kahit matapos ang biglaang pagbabago. Kaya madalas matagpuan ng pera ang horse habang namumuhay lang ito sa sarili nitong paraan. Isang pagkakataong pagkikita. Isang biglaang alok. Isang pintong bumubukas sa hindi inaasahang lugar. Hindi hinabol ng horse ang yaman. Nagpatuloy lang itong gumalaw at ang pera ang humabol para makasabay. Bakit inaakit ng 7 Chinese zodiac signs na ito ang pera ng hindi hinahabol? Sa unang tingin, maaaring magmukhang magkakaiba ang 7 Chinese zodiac signs na ito. Ang ilan ay matapang, ang iba ay tahimik. May mabilis kumilos, may marunong maghintay. Pero sa ilalim ng kanilang panlabas na kilos, iisa ang bihirang katangiang pinagsasaluhan nila, hindi sila emosyonal na umaasa sa pera. Ito ang nakatagong batas na hindi napapansin ng karamihan. Iniiwasan ng pera ang desperasyon. Lumalayo ito sa panik, kawalan ng seguridad, at sa walang tigil na takot na may mawawala. Ang 7 tandang kakarinig mo pa lamang ay kumikilos sa buhay na may ibang panloob na signal. Nagtitiwala sila sa tamang oras. Iginagalang nila ang paghahanda. At higit sa lahat, nananatili silang emosyonal na matatag kahit hindi tiyak ang resulta. Ang rat ay nagtitiwala sa talino kaysa sa puwersa. Ang ox ay nagtitiwala sa oras kaysa sa shortcut. Ang tiger ay nagtitiwala sa tapang kaysa sa pag-aalinlangan. Ang rabbit ay nagtitiwala sa kalma kaysa sa ingay. Ang dragon ay nagtitiwala sa otoridad kaysa sa pag-apruba.
Ang snake ay nagtitiwala sa estratehiya kaysa sa bugso ng damdamin. Ang horse ay nagtitiwala sa galaw kaysa sa takot. Bawat isa sa mga asal na ito ay nagpapadala ng isang tahimik na mensahe sa yaman. Hindi mo ako kontrolado. At kapag naramdaman ng pera na wala na itong kapangyarihan sa isang tao, may kakaiba itong ginagawa, sinusundan nito ang taong iyon. Dahil ang yaman ay naghahanap ng kaligtasan. Naghahanap ito ng linaw. Naghahanap ito ng taong hindi ito sisirain sa pamamagitan ng kaguluhan o emosyonal na desisyon. Pag-isipan mo ito. Kapag ang isang tao ay mukhang hindi matatag, nagdadalawang isip kang pagkatiwalaan siya ng responsibilidad. Ganoon din mag-isip ang pera. Hindi hinahabol ng mga tandang ito ang yaman dahil ang kanilang buhay ay hindi umiikot sa kakulangan. Ang focus nila ay paglago, alignment, at kahandaan. Kusang dumarating ang pera bilang resulta ng kung sino sila, hindi ng kung ano ang hinihingi nila. At dito nagiging mahalaga ang kwentong ito para sa'yo. Dahil ang enerhiyang ito ay hindi lang nakalaan sa mga birth sign. Isang makapangyarihang mensahe para sa mga manonood na wala sa listahan. Kung hindi nabanggit ang iyong Chinese zodiac sign, huminto ka muna sandali. Hindi ito senyales ng limitasyon, isa itong paanyaya. Ang sinaunang karunungan ay hindi kailanman nilikha para magtakda kung sino ang pwedeng magtagumpay at sino ang hindi. Layunin nitong ipakita ang mga pattern na pwedeng matutunan, sanayin, at isabuhay. Hindi ka ikinukulong ng birth sign mo sa isang kapalarang pinansyal. Ang kilos mo ang gumagawa niyan. Hindi inakit ng 7 tandang nasa kwentong ito ang pera dahil sa swerte o pabor. Inakit nila ito dahil sa kung paano sila kumikilos sa gitna ng pressure, katahimikan, takot, at oportunidad. At ang mga katangiang ito ay hindi eksklusibo. Mga pagpili ang mga ito. Maaari mong matutunan ang pasensya ng rat. Maaari mong sanayin ang disiplina ng ox. Maaari mong yakapin ang tapang ng tiger. Maaari mong isabuhay ang kalma ng rabbit. Maaari kang pumasok sa otoridad ng dragon. Maaari kang mag-isip tulad ng snake. Maaari kang kumilos tulad ng horse. Mas tumutugon ang pera sa enerhiya bago sa pagsusumikap. Kapag tumigil ka sa pagmamakaawa para sa resulta at nagsimulang maghanda para dito, may nagbabago. Luminis ang iyong mga desisyon. Gumaganda ang iyong timing. Unti-unting kumakawala ang takot. At madalas, dito nagsisimulang magpakita ang pera, hindi dahil mas malakas kang humingi, kundi dahil handa ka na. Kaya kung pinapanood mo ito at pakiramdam mo'y napag-iwanan ka, tandaan mo ito. Hindi pumipili ng paborito ang yaman. Pinipili nito ang kahandaan. At ang kahandaan ay isang bagay na maaari mong buuin simula ngayon. May dumarating na tahimik na sandali sa bawat paglalakbay kung saan hindi na gumagana ang pagtakbo. Kapag ang pagsusumikap ay nagiging pagod. Kapag ang paghahabol ay nauwi sa pagkadismaya. At sa katahimikang iyon, isang ibang landas ang nagsisimulang magpakita. Ang pera ay hindi kailanman nilikha para habulin. Ito ay nilalayong salubungin sa puntong nagtatagpo ang paghahanda, pasensya, at linaw ng isip. Ang 7 Chinese zodiac signs na kakarinig mo pa lamang ay paalala ng katotohanan ito. Hindi nila ipinagmamakaawa ang gantimpala ng buhay. Kumikilos sila ng may malinaw na layunin at kusang tumutugon ang yaman. Kung may isang aral na dapat mong dalhin mula rito, ito yon, itigil ang pagsukat ng sarili mong halaga batay sa kung gaano ka nahihirapan. Simulan mo itong sukatin sa kung gaano ka kaayon. Kapag kalmado ka sa gitna ng pressure, disiplinado sa katahimikan, at may kumpiyansa, kahit walang pagpapatunay, nagsisimulang magtiwala sa iyo ang pera. At ang tiwala ang dahilan kung bakit nanatili ang yaman. Habang iniiwan mo ang kwentong ito, itanong mo sa sarili mo ang isang tanong. Ano ang magbabago kung titigil ka sa paghabol at magsisimula kang maghanda? Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ng sandali para magnilay, ibahagi ang iyong saloobin sa comments, at manatiling konektado. Ang mga kwentong tulad nito ay hindi lang para panoorin. Ito ay para isabuhay. Dahil minsan, sa sandaling tumigil ka sa pagtakbo, iyon ang sandaling hinahabol ka na ng lahat.